Saan po mga bossing ko pwedeng gamitin ang dahon ng laurel? Marami kayong pwedeng paggamitan nito. Halimbawa, mag-e-exam yung anak ninyo or kayo mismo mag-e-exam. Isulat nyo po dito ang pangalan po ninyo at isulat nyo na kayo po'y makapasa. Ito po ay pwede nyo ilagay sa bulsa, pwede rin naman ang sunugin. Kapag sinunog nyo po siya, huwag nyo pong tatambuin yung pinaka-abo po niya. Hayaan nyo siya na mapawid ng hangin. Kusang mapawid ng hangin. Tapos, or kaya pag nakalagay na ito sa bulsa po ninyo, magwi-wish ka at hawak-hawakan nyo po siya na ikaw po ay makapasa. Or kaya po halimbawa, parang feeling ninyo ay talagang paborito ka ng kamalasan na parang may kumapit tuko ng malas po sa inyo. Ang gagawin nyo po, magpakulo ka ng dahon ng laurel kahit gaano kadami. Tapos lagyan mo to ng kapranggot na asin. Mas mainam yung kulong-kulo. Kapag kulo na po siya, yung pinaka parang nagbeberde na yung pinaka tubig na pinagpakuluan, ibusyo to sa timban tubig na puno kasi baka masaktan ka kapag at syempre pag pinakuluan po yan, kailangan hahaluan nyo po yan. Masaktan ka kapag kakaunti lang yung tubig na buhay. Kailangan mga bossing ko, damihan nyo na yung pero hindi naman aapaw kasi baka masayang naman yung pinagpakuluan po natin. Basta yung tatansyahin nyo na lamang yung kaya na ng balat po ninyo yung pinagpakuluan, tapos lagyan nyo ng kapranggot na asin. Ayan mga bossing, sinisigurado ko sa inyo kahit anong tukong kapit po niyang kamalasan niyan sa inyo, bibitaw at bibitaw po yan. Kasi ang dahon ng laurel mga bossing ko, isa po ito sa mga subok na nagtataboy ng mga kamalasan. Ano pa kung pinakuluan po natin to, tapos nilagyan ito ng kapranggot na asin. Kaya kung lagi kang minamalas, lagi kang walang pera, ang dami nyo na nirakit, pero lagi ka pa rin minamalas, maligo po kayo mga bossing ko ng pinagpakuluan ng dahon ng laurel ha mga bossing na may kapranggot na asin. O ito pa, kapag lagi kang walang pera, maglagay ka ng dahon ng laurel sa wallet po ninyo. Maglagay ka rin sa kaha po ninyo kung lagi na lamang pong walang benta. Maglagay ka po niyan. Tingnan nyo po, lalakas po yan. O kaya kapag laging minamalas, ang miyembro ng pamilya, lagi may mga pag-aaway, mga tukso na hindi maiwasan, pwede kang maglagay ng ganito sa kwarto. Pero itutusok nyo siya sa asin. Kasi yung asin for cleansing, pangalis ng malas po yan. Tapos tutusok nyo itong dahon ng laurel. Pumili kayo ng buo. Pwede rin ninyo isulat dito ang pangalan ng inyong karelasyon, pangalan po ninyo yung tunay na pangalan, hindi tawagan ha. Tunay na pangalan ng inyong karelasyon at tunay na pangalan ninyo. Tapos itusok nyo to sa asin. Ilagay ito sa kwarto po ninyo. Halimbawa, meron kang pasaway na anak, yung anak ninyo napapabarkada, napaka-tamad, ganyan mga bossing, tapos pabigat pa sa inyo, tanda-tanda na ninyo, tapos inyo pa umaasa, kumbaga, siyempre nakatapos na pero napakatamad maganap ng trabaho. Nako, marami akong boss na may mga ganyang problema. Isulat nyo dito sa dahon ng laurel ang pangalan ng taong yan, ng inyong anak. Pagtapos itusok nyo to sa asin. I-wish nyo po na siya po ay magsipag, magbago ng pamumuhay, magbago ng pananaw sa buhay, tigilan niya na ang barkada at bisyo, ganun mga bossing. Kahit hindi nyo na isulat lahat yung mga wishes nyo dito, basta sulat nyo tunay na pangalan, tapos sabay ka magwi-wish, tapos itusok nyo po siya sa asin. Lagay nyo po ito sa kwarto niya. Siyempre, pag nakita niya po ito, baka isipin kung ano pa, pwede na rin ito sa kwarto ninyo yung hindi niya nakikita. Tapos, mag-wish ka lagi sa kanya. Tingnan niyo po yan. Parang magkakaroon ng himala or milagro dahil babait po yung anak po ninyo. Marami kayong mga pwedeng gawin po dito sa dahon ng laurel. Pwede rin na ilagay nyo ito sa ilalim ng inyo pong sapatos. Kasi kapag ito inilagay nyo ito sa sapatos ninyo, halimbawa, nasa bahay kayo, maglagay ka ng dahon ng laurel po dyan. Tapos, kung ayaw nyo ipasok na yung paa nyo dyan, dahil syempre, baka matusok-tusok yung paa ninyo at tanggalin nyo na. Pero pwede yung iba, lalo't naka-medyas, diretsong suot na kahit may dahon ng laurel. Dadaling ka nito kung saan lagi ikaw naman ay suswertihin. O yan mga bossing ko ang ilan sa mga hiwaga ng ating dahon ng laurel ha. Hindi lang mong yung sunog-sunog-sunog. Marami kayong pwedeng gawin po dito sa dahon ng laurel. At the victory swerte ang ipagkakalob nito sa inyo. O siya mga boss, good luck po sa inyo po lahat.